Isang matalino at talentadong estudyante, mahusay sa musika, muntik nang marating ang mga pangarap pero biglang nagbago ang lahat. Nagsimulang manlagas ang kanyang buhok, nanlambot ang kanyang katawan, hanggang sa bumalik ang kanyang pag-iisip sa antas ng isang batang 6 na taong gulang. Hindi ito simpleng karamdaman. Isa itong dahan-dahang pagkitil ng buhay gamit ang isang lason na halos hindi makita. Ito ang kaso ni Chu Ling, ang estudyanteng naging biktima ng isa sa pinakamisteryoso at nakakakilabot na thallium poisoning cases sa China. At ang pinakamatinding tanong, bakit hanggang ngayon nananatiling tahimik ang mga taong may alam? Noong December 22, 2023, niyanig ng isang malungkot na balita ang publiko sa China matapos pumanaw si Chu Ling sa edad na 50 taon na isang biktima ng thallium poisoning noong dekada 90. Ang kaso ni Chu Ling ay itinuturing na isa sa pinakamisteryosong insidente sa bansa. Sa loob ng mahigit 2 dekada, naging sentro ito ng mga diskusyon at haka-haka, lalo na't hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas ang kaso at walang naibibigay na nararapat na hustisya. Ang kanyang pagkamatay ay muling nagpaalala sa publiko ng matagal nang hinahangad na kasagutan at katarungan para sa isang kasong tila nalimutan na ng sistema. Noong March 1995, nagsimulang makaranas si Chu Ling ng mga sintomas na kahalintulad ng brain tumor. Hindi nagtagal, siya ay tuluyang nakoma sa loob ng 5 buwan. Nang siya'y magkamalay noong Agosto ng taong iyon, bumalik siya sa pag-iisip ng isang 6 na taong gulang na bata. Epekto ng thallium poisoning na hindi agad na agapan. Dahil sa pinsalang idinulot sa kanyang utak at katawan, nangailangan siya ng habambuhay na pag-aalaga. Si Chu Ling ay isinilang noong April 24, 1973. Lumaki siya sa isang may kayang pamilya at kilala bilang matalino, maganda at may mataas na pangarap. Ayon sa kanyang mga kaibigan, bukod sa talino at ganda, taglay rin niya ang talento sa musika, lalo na sa pagtugtog ng guqin, isang traditional Chinese instrument na malapit sa kanyang puso. Dahil sa kanyang husay at dedikasyon, napasok niya ang isa sa pinakamahigpit at pinakaprestihiyosong universidad sa China, ang Tsinghua University. Noong November 24, 1994, habang abala siya sa pagpapractice ng guqin, nakaramdam siya ng biglaang pananakit ng tiyan at pagkawala ng ganang kumain. Sa kabila nito, pinili niyang magpatuloy dahil papalapit na ang concert at sa pag-aakalang lilipas din ang karamdaman. Hinimok siya ng mga kaklase na magpahinga pero ayaw niyang biguin ang kanyang mga guro at taga-suporta kaya't nagpatuloy siya sa pagpapractice. Dumating ang 11 ng Disyembre. Walang nakaalam na iyon na pala ang kanyang huling performance. Maayos siyang nakapag-perform sa concert na ginanap sa Beijing Concert Hall. Ang pagsusuot niya ng salamin habang tumutugtog ng guqin ay senyales sa biglaang panlalabo ng kanyang paningin. Sa kabila ng iniindang sakit, ipinakita niya ang kanyang determinasyon na makapagbigay ng maayos at magandang performance. Marami sa mga manonood ang nakapansin na tila hindi mabuti ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ng performance, pinili niyang umuwi na lang at magpahinga imbes na dumalo sa party. Pagdating sa bahay, napansin niya sa salamin ang maliliit na bilog na panot sa kanyang ulo, senyales ng paglalagas ng buhok. Dahil dito, agad silang nagtungo sa ospital upang magpa-check up. Ang masaya sanang pagdiriwang ng Pasko ay nauwi sa matinding pagsubok para sa kanilang pamilya dahil 2 araw bago magpasko, na-admit siya sa Beijing Tongren Hospital. Hindi rin matukoy ng mga doktor ang sanhi ng kanyang karamdaman. Patuloy na nalalagas ang kanyang buhok, ngunit sa kabila nito, bahagyang bumuti ang kanyang kalagayan. Dahil dito, makalipas lamang ang 1 buwan mula nang siya'y ma-admit, nakalabas agad siya ng ospital at nakabalik din kaagad sa pag-aaral. Ang inaakalang tuluyang pagbuti ng karamdaman ni Chu Ling ay pansamantala lamang. 2 buwan matapos makabalik sa pag-aaral, unti-unting bumalik ang kanyang sakit. At sa pagkakataong ito, mas lumubha pa. Nakararanas siya ng matinding pananakit ng mga binti at labis na pagkahilo. Ayon kay Professor Chen Chenyang, isa sa mga sumuri sa kanya,
Ininda ni Chuling ang matinding sakit hanggang sa hindi na niya magawang humawak ng anumang bagay. Mula sa binti, kumalat ang kirot patungo sa likod at iba pang bahagi ng katawan. Dahil sa matinding pag-aalala, agad siyang dinala ng kanyang mga magulang sa Peking Union Medical College Hospital upang ipakonsulta sa neurology at alamin ang tunay na sanhi ng kanyang karamdaman. Ayon sa mga medical professional na sumuri sa kanya, may indikasyon na siya ay nalason ng thallium. Gayunpaman, ayon sa isang doktor, hindi ito ganap na mapapatunayan dahil limitado ang kakayahan ng ospital noon na magsagawa ng mas masusing pagsusuri. Habang lumulubha ang kanyang kondisyon, mabilis ding nalagas ang kanyang buhok. Nakararanas siya ng matinding pananakit ng mga braso at binti, pamumula ng mga dulo ng daliri, at pagkakaroon ng mislines o mga puting guhit sa kuko na itinuturing na pangunahing palatandaan ng thallium poisoning. Ayon sa mga medical expert, ang labis na pagkaka-expose sa thallium ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kalusugan, lalo na sa nervous system. Ilan sa mga sintomas nito ay panghihina at pamamanhid ng kalamnan, pananakit ng kamay at paa, hirap sa paggalaw, mental confusion, at posibleng pagkawala ng malay. Kapag hindi agad na agapan, maaari itong humantong sa koma o kahit kamatayan. Noong March 20, 1995, bumagsak sa matinding karamdaman si Chuling na nauwi sa koma at agad isinailalim sa plasma exchange therapy na umabot sa 7 session. Sa kasamaang palad, nagkaroon pa siya ng komplikasyon na humantong sa hepatitis C na lalo pang nagpahina sa kanyang kalusugan. Nagkaroon din siya ng pneumothorax, isang kondisyon kung saan may hangin sa pagitan ng baga at dibdib, kaya't kinailangan na niyang gumamit ng ventilator upang makahinga. Noong April 10, 1995, sinubukan ng kanyang mga kaibigan na maghanap ng tulong sa pamamagitan ng internet. Nagpost sila ng agarang SOS message sa iba't ibang US net groups, kalakip ang paglalarawan ng mga sintomas ni Chuling sa pag-asang makakuha ng tulong o sagot mula sa mga medical expert sa iba't ibang panig ng mundo. Noong panahong iyon, limitado pa lamang ang paggamit ng internet sa China, kaya't kaunti rin ang impormasyong maaaring makuha. Sa kabila nito, nakatanggap ang mga kaibigan ni Chuling ng libo-libong sagot mula sa iba't ibang medical experts sa buong mundo, at halos lahat ay nagsabing sintomas ito ng thallium poisoning. Ipinagbigay alam nila ito sa mga doktor ni Chuling, ngunit nagpakita ang mga ito ng pag-aalangan. Dahil sa matinding frustration at pagkadismaya, nagdesisyon ang mga magulang ni Chuling na ilapit ang kaso kay Professor Chen Chenyang mula sa Beijing Institute of Labor and Protection, isang eksperto sa thallium poisoning. Sa tulong ng ilang doktor mula sa PCH, lihim nilang ipinadala ang mga sample ng dugo ni Chuling upang masuri. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang resulta. Positibo si Chuling sa thallium poisoning batay sa pagsusuri sa kanyang ihi, dugo, buhok at kuko. Kumpirmadong siya ay nalason. Ngunit ang tanong, paano at saan siya nalason? Ayon sa resulta, hindi ito isang biglaan o isang beses na pagkakalason. Sa halip, unti-unti at paulit-ulit ang naging exposure ni Chuling sa thallium sa loob ng mahabang panahon na hindi niya namamalayan. Ipinapakita rin sa resulta ng pagsusuri na kung sino man ang nasa likod ng pagkalason kay Chuling ay maaaring may patuloy na access sa kanya noong mga panahong iyon at posibleng patuloy pa rin siyang nilalason ng paulit-ulit. Ipinagbigay alam ng kanyang mga magulang ang malubhang kalagayan ni Chuling kay Professor Su Fangyu, ang Deputy Head ng Chemistry Department sa Tsinghua University, upang humingi ng tulong. Ngunit sa halip na agarang kumilos, tila binaliwala lamang ang sitwasyon. Sa kabila ng nalaman nilang kalagayan ng kanilang estudyante, hindi agad ito inireport sa mga otoridad para sana masimulan ang masusing investigasyon. Nagpatuloy ang paghahanap ng tulong ng mga kaibigan ni Chuling sa internet, ngunit ang kanyang mga guro at ilang kaklase ay tila nagpakita ng kawalang pakialam. Lalong lumakas ang mga espekulasyon at teorya nang mabalitaang
Sa pagitan ng ika-28 ng Abril hanggang ika-7 ng Mayo, pinasok at ninakawan ang silid ni Chuling sa universidad. Ang mas nakakapagtaka, ang mga ninakaw ay hindi tipikal na target ng pagnanakaw, kundi personal na gamit tulad ng contact lens case, lipstick, shampoo, shower gel at tumbler. Napag-alaman din na bago pa mangyari ang insidenteng iyon, may nauna ng kaparehong insidente. Ayon sa ilang sources, bago pa man nagkasakit si Chuling, ninakawan na rin siya ng ilang gamit sa kanyang silid. Ang mas nakakapagtaka, ang mga nawalang gamit ay kalaunang natagpuan sa chemistry department ng universidad. Dahil sa mga detalyeng ito, mas lalong lumakas ang espekulasyon na maaaring isa sa mga estudyante ng universidad ang nasa likod ng kanyang pagkalason. Isa sa mga naunang inimbestigahan ay ang roommate ni Chuling na si Sunway. Malakas ang hinala ng marami na siya ang posibleng responsable dahil bukod sa pagiging roommate ni Chuling, miyembro rin siya ng chemistry laboratory at may access sa thallium. Ayon sa ilang ulat, matahlik na magkaibigan noon sina Chuling at Sunway. Bukod sa pagiging roommates, miyembro din sila ng parehong folk music group at may maraming kaparehong hilig gaya ng musika at iba pang hobbies. Ang isa sa mga lumutang na teorya ay maaaring dahil sa matinding inggit kaya nagawa umano ni Sunway ang paglason, lalo't madalas silang ikumpara at ituring na magkaribal sa iba't ibang larangan. Isa pa sa mga lumabas na suspetsa ay nag-ugat umano sa pagkatalo ni Sunway kay Chuling sa ginanap na student council election. Lalong tumindi ang espekulasyon nang mabanggit ng isang high school classmate ni Chuling na natagpuan ang isang water cup ni Chuling sa loob ng isang kahon sa mismong ilalim ng higaan ni Sunway. Gayunpaman, itinanggi ni Sunway ang lahat ng paratang nang siya'y ma-interview sa kauna-unahan at tanging pagkakataong kinwestiyon siya ng mga otoridad. Sa kabila ng mga suspetsa, hindi umusad ang kaso makalipas ang maraming buwan at taon dahil sa kawalan ng konkretong ebidensya upang matukoy ang tunay na salarin. Mas lalong masaklap, kahit na patunayang nalason si Chuling, nag-atubili pa rin ang Beijing Medical Hospital na ibigay ang nararapat na lunas. Sa halip na bigyan siya ng Prussian Blue na tamang antidote para sa thallium poisoning, mas pinili nilang ibigay ang Demerol na hindi gaanong epektibo. Dahil sa kakulangan ng aksyon, nakialam na rin ang ilang international medical experts. Noong panahong iyon, wala pang medical-grade Prussian Blue sa Beijing at nag-aalangan ang mga doktor na gumamit ng industrial-grade na bersyon mula sa local suppliers dahil hindi tiyak ang kaligtasan nito para sa pasyente. Dahil sa matinding pagkaantala ng tamang gamutan, lalo pang lumubha ang kalagayan ni Chuling. Tumaas ng husto ang kanyang medical bills, ngunit tumanggi ang universidad na sagutin ang gastos sa ospital, maliban na lamang kung mananatili siyang enroll na malabong mangyari dahil sa kanyang kalagayan. Naniniwala ang kanyang mga taga-suporta na may taong pinoprotektahan ang universidad at na ginagawa ito upang mapanatili ang kanilang magandang imahe sa publiko. Kalaunan, napabalitang umalis na ng bansa si Sunway at nanirahan sa abroad sa ilalim ng bagong pangalang Jasmine Sun. Dahil walang matibay na ebidensya laban kay Sunway, hindi na umusad ang kaso. Ang lahat ng espekulasyon ay nanatiling haka-haka at misteryo sa loob ng mga nagdaang dekada dahil ni ang pamilya ni Chuling ay wala ring sapat na ebidensyang maipapakita. Noong 2005, matapos ang mahigit isang dekadang pananahimik, nagsalita si Sunway o Jasmine Sun at iginiit ang kanyang pagiging inosente. Suportado rin ng kanyang ama ang kanyang pahayag. Noong 2006, sa isang panayam kay Sunway, nakilala na bilang Jasmine Sun, muling iginiit niya ang kanyang pagiging inosente. Ngunit sa halip na paniwalaan, mas lalo pang lumakas ang mga hinala at espekulasyon ng publiko. Ayon sa usap-usapan, isa sa mga dahilan kung bakit siya nakalusot sa kaso ay ang malakas na koneksyon ng kanyang pamilya sa matataas na opisyal ng gobyerno. Sinasabing ang kanyang pinsan ay naging deputy mayor ng Beijing at ang kanyang lolo
ay malapit sa nooy presidente na si Jiang Zemin. Dahil dito, naniniwala ang ilan na posibleng naimpluwensyahan ng kanilang pamilya ang investigasyon. Noong May 2013, isang petisyon ang inilunsad sa website ng White House na nananawagang kasuhan si Jasmine San na pinaniniwala ang naninirahan na sa US. Noong July 2015, tumanggi ang White House na makialam sa kaso. Ayon sa kanilang pahayag, bagamat nakikisimpatya sila sa sinapit ni Chu Ling, wala silang kapangyarihang makialam sa mga legal na usapin ng ibang bansa. Noong 2023, isang bagong petisyon naman ang isinampa sa Australian Parliament sa paniniwalang si San Wei na ngayon ay kilala bilang Jasmine San ay naninirahan na sa Australia. Ngunit tulad ng sa Amerika, walang naging aksyon. Ayon sa mga otoridad, hindi sila maaaring makialam sa mga dayuhang kaso maliban na lamang kung ito ay may kinalaman sa iligal na paninirahan sa kanilang bansa. Ang kaso ay tuluyang naging isang cold case ng mahigit 2 dekada nang walang resolusyon. Noong 2023, pumanaw si Chu Ling at maraming nananatiling naniniwala na si San Wei ang responsable sa kanyang sinapit. Subalit dahil walang sapat na ebidensya, ang lahat ng ito ay nananatiling espekulasyon at misteryo hanggang ngayon.